Sa kasalukuyan, ang arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay puno ng mga sigaw at pakiusap na hindi pa naririnig kailanman. Sino ang mag-aakala na ang sistemang medikal ng Amerika, na ipinagmamalaki bilang pinakamalakas sa buong mundo, ay guguho sa isang iglap dahil lamang sa isang pirma? Ang deklarasyon ng kasarinlang medikal na ipinahayag ng Pangulo ng Amerika. Ang desisyong iyon, na dapat sana'y magpapabalik sa kadakilaan ng Amerika, ay naging isang kilos ng pagpapakamatay na sumira sa puso mismo ng kanilang sistemang medikal. Kinabukasan matapos paalisin ang mga Pilipinong doktor, hindi na gumana ang mga surgical robot, naubos ang mga gamot, at ang mga ospital ay naging mga higanteng morgue na lamang. Bakit nila pinalayas ang mga Pilipino? At ngayon, isinasantabi ang kanilang pride para humingi ng tulong sa Pilipinas. Sa likod nito ay may isang napakalaking katotohanan na hindi man lang namalayan ng Amerika. Ang Pilipinas bilang isang di mapapantayang puwersa na tahimik na sumusuporta sa mundo. Ang isasalaysay ko ngayon ay ang pagbubunyag ng isang doktor na nakasaksi sa pagguho ng sistemang medikal sa Texas, kung saan maging ang buhay ng kanyang pinakamamahal na anak na babae ay nalagay sa panganib. Ang mga Amerikanong medical refugee na dumaragsa sa NAIA. Ang Amerika na gumuho dahil sa deklarasyon ng kasarinlang medikal ng kanilang Pangulo, ang mga pasyenteng Amerikano na humihingi ng tulong sa Pilipinas matapos paalisin ang mga Pilipino. Ang arrival lobby ng NAIA ay puno ng kaguluhan dahil sa mga Amerikano, mga matatandang Amerikano na naka-wheelchair, mga pasyenteng dinadala sa stretcher habang nakakabit pa ang kanilang dextrose, at maging mga bata na umaasa sa oxygen tank. Pakiusap sa St. Luke's Medical Center o sa Philippine General Hospital. Ang nanginginig na sigaw ng isang interpreter na umalingaw-ngaw sa buong paliparan. Ito ay isang tanawin na hindi maiisip ilang buwan lamang ang nakalipas. Ang sistemang medikal ng Amerika, na sinasabing pinakamahusay sa mundo, ay gumuho, at ang mga Amerikano ay naging mga medical refugee na dumarating sa Pilipinas para humingi ng tulong. Isang buwan matapos ang deklarasyon ng kasarinlang medikal ng Pangulo ng Amerika, huminto ang mga operating room sa mga ospital sa Amerika, nawala ang mga gamot para sa cancer, at sunod-sunod na bumagsak maging ang mga server ng artificial intelligence. At nang maglaon, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Ang puso ng lahat ng sistemang iyon ay pinapatakbo ng Pilipinas. Mga Pilipinong doktor, teknolohiyang Pilipino, gamot mula sa Pilipinas. Ang sistemang medikal ng Pilipinas na minaliit ng Amerika ay ang siyang bumubuhay pala sa kanila. Paano nangyari ang ganitong di kapani-paniwalang pagbaligtad ng sitwasyon? Mula dito, ibabahagi ko ang isang matingkad at nakakagulat na kwento ng isang Amerikanong doktor. Bago ako magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil malaki ang maitutulong nito sa paggawa ng mga content. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga manonood na sumuporta sa akin at dalangin kong manatili kayong malusog at maligaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring iwanan ang komento na Go Pilipinas sa ibaba. Ako si Dr. David Johnson, isang espesyalista sa emergency medicine na nagtrabaho sa Texas State Hospital sa loob ng 30 taon. Habang sinisimulan ko ang kuwentong ito, nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Ang nasaksihan ko ay hindi lamang isang pagkabigo sa pulisiya, ito ay ang pagbagsak ng isang imperyo, isang bangungot kung saan nakataya ang buhay ng aking anak na babae, at higit sa lahat, isang malupit na pagkamulat na ang lahat ng pinaniwalaan ko sa buong buhay ko ay kasinungalingan. Isang maaraw na umaga noong Abril. Mas maraming medical staff kaysa karaniwan ang nagtipon sa lounge ng ospital. Sa isang malaking screen, live na ipinapalabas ang press conference mula sa White House. Ang boses ng Pangulo ay puno ng kanyang kakaibang tiwala sa sarili. Ang mga ospital sa Amerika ay para sa mga Amerikanong doktor. Hindi ba't napakasimple niyan? Ipinakita ng kamera ang mga mukha ng mga opisyal na pumapalakpak. Pinanood ko ang eksena habang humihigop ng kape. Sa tabi ko, isang batang resident doctor ang nagsalita ng may pananabik. Sa wakas, isang matinong polisiya. Tayong mga nagtapos sa mga medical school sa Amerika ang magkakaroon ng pagkakataon. Hindi ako umimik.
Ngunit naramdaman ko ang isang hindi komportableng pagkirot sa aking dibdib. Sumagi sa isip ko ang mga mukha ng aking mga Pilipinong kasamahan na nakatrabaho ko sa loob ng 30 taon. Si Dr. Jose Reyes, si Dr. Maria Santos, si Profesor Carlos de la Cruz. Hindi lang sila mga kasamahan. Sila ay mga kasangga na kasama ko sa pinakamahihirap na panahon, mga partner na kasama kong nagligtas ng maraming buhay sa hindi mabilang na emergency situations. Sa screen, nagpatuloy sa pagsasalita ang Pangulo. Lalo na ang mga Pilipinong doktor. Napakatalino nila. Inaamin ko yan. Ngunit napakarami na nila. Hindi ko na malayang umiling ako. Napakadami. Sa Texas State Hospital kung saan ako nagtatrabaho, kalahati ng mga night shift ay responsibilidad ng mga Pilipinong doktor. Iyon ang mga mahihirap na oras na iniiwasan ng mga Amerikanong doktor. Nang hapong iyon, nagpatawag ng pulong ang hospital director para sa lahat ng medical staff. Puno ng tensyon ang conference room. Maikli at diretsahan ang anunsyo ng director. Dahil sa bagong executive order ng federal na pamahalaan, ang mga kontrata ng mga dayuhang medical staff na hindi na maaaring i-renew ang visa ay magtatapos sa susunod na buwan. Tiningnan ko si Dr. Jose Reyes na nakaupo sa tabi ko. Siya ay isang neurosurgeon, nakasama ko sa trabaho sa loob ng 15 taon. Kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit may malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng pulong, tinawag ko si Dr. Reyes. Jose, pasensya ka na. Wala akong magawa. Now. 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 Isang malungkot na ngiti ang isinukli ni Dr. Reyes. Okay lang, David. Hindi mo kasalanan to. Inaasahan ko na rin naman. Nag-atubili siya sandali bago dahan-dahang nagpatuloy. Ang inaalala ko lang ay ang mga pasyente. Ang mga high-risk na brain surgery na hawak ko. Sino ang sasalo sa mga yon? Hindi ako makasagot. Dahil alam ko rin ang katotohanan. Walang ibang doktor sa ospital na ito na kayang magsagawa ng mga komplikadong brain tumor surgery na tulad ng ginagawa ni Dr. Reyes. Nang gabing iyon, pauwi, paulit-ulit na ibinabalita sa radyo ang tungkol dito. Pinuri ito ng conservative media bilang isang dakilang paglalakbay para bawiin ang Amerika, habang kinondena naman ito ng progressive media bilang isang hindi makataong pagpapatalsik. Para sa akin, pareho silang mali. Dahil hindi ito tungkol sa politika, ito ay tungkol sa buhay. Kinabukasan, isang maliit na farewell party ang idinaos sa ospital. Para ito sa mga aalis na Pilipinong doktor. Si Dr. Reyes, si Dr. Santos, at si Dr. De La Cruz mula sa orthopedics. Lahat sila ay kasamahan ko sa trabaho ng mahigit 10 taon. Ang kapaligiran sa party ay alanganin. Ang mga batang Amerikanong doktor ay may mga ekspresyon ng pag-asa, iniisip na pagkakataon na nila, habang ang mga mas nakakatandang doktor ay tahimik na may magkahalong damdamin. Lumapit ako kay Dr. Maria Santos. Siya ay isang high-risk pregnancy specialist na nagtrabaho sa obstetrics and gynecology sa loob ng 20 taon. Maria, anong plano mo pagbalik mo sa Pilipinas? Kalmadong sumagot si Dr. Santos. May alok sa akin ang St. Luke's Medical Center. Puno raw ng perinatal center. Huminto siya sandali bago idinagdag. Sa totoo lang, mas maganda ang kondisyon doon kaysa dito, state-of-the-art ang mga pasilidad. At perpekto ang research environment. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Kung ganoon, mas mabuti pala para sa iyo. Isang mapait na ngiti ang isinukli ni Dr. Santos. Oo, pero paano ang mga pasyente ko? Ang buntis na nakatakdang mag-cesarean section sa kambal sa susunod na linggo, ang buntis na may sakit sa puso, ang mga high-risk na buntis na may panganib ng premature birth. Sino ang titingin sa kanila? Hindi ako makaimik. Nang gabing iyon, umuwi ako at uminom ng isang basong alak habang nag-iisip. Hindi ito simpleng pagbabago lamang ng personnel. Nawawalan kami ng mga espesyalista na hindi kayang palitan. Ngunit hindi ko pa alam noon na ito ay simula pa lamang. At hindi magtatagal, ang aking pamilya mismo
ang mapupunta sa gitna ng sakunang ito. Unang linggo ng Mayo, nagsimulang maramdaman ang mga banayad na pagbabago sa ospital. Gumagana ang mga operating room. Puno ng pasyente ang emergency room. At ang mga batang resident doctor ay nagtatakbuhan pa rin sa mga pasilyo. Ngunit ang 30 taon kong karanasan sa larangan ay nagsasabing may mali. Ang unang senyales ay nagsimula sa isang napakaliit na bagay. Martes, 10 ng gabi, ako ang pinuno ng night shift. Kasabay ng tunog ng sirena ng ambulansya, dinala ang isang 62 taong gulang na lalaking pasyente. Bigla ang brain hemorrhage. Nang makita ko ang resulta ng CT scan, nanlamig ang aking katawan, isang malubhang kaso ng intracranial hemorrhage. 3 oras ang golden time. Isang kaso na nangangailangan ng agarang craniotomy. Karaniwan, tatawagan ko si Dr. Reyes. Dalubhasa siya sa ganitong uri ng emergency brain surgery. Ngunit wala na si Dr. Reyes. Nagmamadali kong tinawagan ang on-call na neurosurgeon. Pagkatapos ng 30 minuto, dumating sa ospital ang bagong talagang si Dr. Thompson. Nagtapos sa Harvard Medical School, maganda ang kanyang resume. Ngunit nang makita niya ang CT scan, namutla siya. Medyo komplikado ang kasong ito, walang kumpiyansa sa kanyang boses. Kaya mo bang operahan? Tanong ko. Nag-alinlangan sandali si Dr. Thompson bago sumagot. Ang specialty ko po ay sa spinal surgery. Wala akong gaanong karanasan sa ganitong high-risk brain hemorrhage. Mas mabuting ilipad natin siya sa Houston Medical Center gamit ang helicopter. Tiningnan ko ang relo. Kung ihahanda pa ang paglipat at lilipad, aabutin ng hindi bababa sa 2.5 oras. Kalahati na ng golden time ang lumipas. Dr. Thompson, sa tingin mo ba aabot pa ang pasyente? Umiling si Dr. Thompson. Hindi ako sigurado, pero kung ako ang mag-oopera at mabigo, mas delikado iyon. Sa huli, inilipad ang pasyente. Naupo ako sa isang sulok ng emergency room at ipinaliwanag ang sitwasyon sa pamilya ng pasyente. Umiiyak na nagtanong ang asawa niya. Bakit hindi siya maaaring operahan agad sa malaking ospital na ito? Hindi ako makasagot, hindi ko masabi ang katotohanan. Dahil pinalayas namin ang doktor na maaaring magligtas sa iyong asawa. 3:00 ng umaga, may tumawag mula sa Houston. Ang balita ay namatay ang pasyente habang nasa biyahe dahil sa pagtaas ng kanyang intracranial pressure. Ibinaba ko ang telepono at tulalang naupo. Kung si Dr. Reyes lang sana, darating siya sa ospital sa loob ng 30 minuto, sisimulan ang operasyon sa loob ng 1 oras at maililigtas ang pasyente. Nakita ko ang kanyang galing sa loob ng 15 taon, ngunit wala na si Dr. Reyes. Isang pasyente ang nawala sa amin. O mas tamang sabihin, pinatay namin. Kinabukasan ng umaga, isang emergency meeting ang ipinatawag ng hospital director. 2 pang katulad na kaso ang naiulat noong gabi. Naantala ang operasyon ng isang pasyente na may komplikadong bali sa orthopedics at isang buntis na may panganib ng premature birth ay inilipat sa ibang ospital. Sinabi ng direktor, mga kasama, ito ay pansamantalang paghihirap lamang. Kapag nakapag-adjust na ang mga bagong doktor, babalik din sa normal ang lahat. Ngunit walang sinuman sa amin sa conference room ang naniwala sa mga salitang iyon. Itinaas ko ang aking kamay at nagtanong, paano po natin haharapin ang mga kaso ng high-risk brain surgery, high-risk childbirth, at komplikadong orthopedics sa ngayon? Nag-atubili sandali ang direktor bago sumagot. Makikipag-ugnayan tayo sa ibang mga ospital. At maglalabas tayo ng mga job advertisement para sa mga espesyalista. Napangiti ako ng mapait. Job advertisement? Sa tingin ba nila ay may isang doktor na kasinggaling ni Dr. Reyes na pupunta sa isang mid-level na ospital sa Texas? Pupunta sila sa malalaking ospital sa Boston o New York. Pagkatapos ng pulong, habang naglalakad ako sa pasilyo, lumapit sa akin si Maria, ang head nurse. Doc, ang waiting time sa emergency room ay tumaas ng 40% kumpara sa dati. Dumarami ang mga pasyente. Napabuntong hininga ako. Alam ko, Maria, pero ano ang magagawa natin? Nag-aalalang sinabi ni Maria. Doc,
Sa totoo lang po, naguguluhan na rin ang medical staff, lalo na ang mga resident doctor. Nawala na ang lingguhang case conference para sa high-risk pregnancies na ginagawa ni Dr. Santos at itinigil na rin ang orthopedic training program ni Dr. Dela Cruz. Noon ko lang napagtanto. Ang nawala sa amin ay hindi lamang ilang doktor. Nawalan kami ng mga tagapagturo, mga mentor, at ang mismong pundasyon ng aming sistema. Nang gabing iyon, umuwi ako at ikinuwento sa aking asawang si Susan ang lahat ng nangyari. Honey, parang may malaking mali. Pakiramdam ko, bumabagsak na ang ospital. Hinawakan ni Susan ang kamay ko. Gawin mo lang ang lahat ng makakaya mo. 30 taon mo na yang ginagawa. Ngunit alam ko, hindi sapat ang aking makakaya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog at nakatitig lang sa kisame. Iisang bagay lang ang umiikot sa isip ko. Hindi lang namin pinalayas ang mga Pilipinong doktor. Tinanggal namin ang puso ng sistemang medikal ng Amerika. Ngunit hindi ko pa alam noon. Ang tunay na bangungot ay malapit nang magsimula at sa gitna ng bangungot na iyon, ang aking pamilya ang tatayo. Ang Mayo ang naging pinakamahaba at pinakamahirap na buwan sa aking buhay. Ang sitwasyon sa ospital ay lumalala. Araw-araw. Ang average na waiting time sa emergency room ay lumampas sa 5 oras. Ang mga appointment para sa operasyon ay naantala ng higit sa 3 buwan at ang galit ng mga pasyente ay malapit ng sumabog. Ngunit pinanatili ko lang ang aking pwesto. Nagtatrabaho ako ng 16 na oras araw-araw, uuwi para matulog at gigising para bumalik sa ospital. Ang aking 63 taong gulang na katawan ay sumusuko na, ngunit hindi ako maaaring huminto. Kung hihinto ako, mas maraming pasyente ang mamamatay. Biyernes. Huling linggo ng Mayo. Kaarawan ko. Naghanda ang aking asawang si Susan ng isang maliit na cake at ang aking 41 taong gulang na anak na si Lisa ay may nakaschedule na hapunan kasama kami. Si Lisa ay 8 buwang buntis. Dala niya sa kanyang sinapupunan ang aking unang apo. 6:00 ng gabi. Naghahanda na akong umalis sa ospital nang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa emergency room. Doc, may emergency. Isang 8 buwang buntis, matinding pagdurugo at premature labor. Nanlamig ang aking puso. Anong pangalan ng pasyente? Nang marinig ko ang sagot ng nurse, nanlambot ang aking mga tuhod. Lisa Johnson. Tinakbo ko ang emergency room nang hindi man lang naisusuot ng maayos ang aking puting coat. Nakahiga sa kama ang aking anak na babae. Maputla ang mukha, pinagpapawisan, at basang-basa ng dugo ang sapin. Lisa! Hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit na hinawakan ni Lisa ang kamay ko habang nakangiwi sa sakit. Dad, ang baby. Parang nasa panganib ang baby. Bilang isang doktor, alam ko kung ano ang nangyayari. Mataas ang posibilidad ng placental abruption. Isang emergency situation kung saan parehong nasa panganib ang ina at ang sanggol. Kailangan ng agarang C-section. Dumating ang on-call na OBGYN. Isang batang doktor, nasa early 30s. Matapos niyang suriin si Lisa, tinawag niya ako sa pasilyo. Dr. Johnson, sa totoo lang po. Lampas na ito sa aking karanasan. Malubha ang pagdurugo mula sa placenta at hindi stable ang tibok ng puso ng sanggol. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Anong gagawin mo? Anak ko yan. Nasa panganib ang apo ko. Umiwas siya ng tingin at sumagot. Gagawin po namin ang C-section pero kailangan kong ipaalam sa inyo ang posibilidad ng mga komplikasyon. Kung si Dr. Santos lang sana, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Alam ko rin. Kung si Dr. Santos iyon, daan-daang beses na niyang nahawakan ang ganitong kaso. Maililigtas niya si Lisa at ang sanggol. Ngunit si Dr. Santos ay nasa Maynila na ngayon. Pinalayas namin siya. Ihanda mo na ang operasyon ngayon din. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo, nanginginig kong sabi. Pagkatapos ng 30 minuto, ipinasok si Lisa sa operating room. Naupo ako sa pasilyo sa labas at naghintay. Sa buong buhay ko bilang doktor,
Hindi mabilang na operasyon ang aking ginawa at hindi mabilang na pamilya ng pasyente ang aking kinompronta, ngunit ngayon, ako ang pamilyang naghihintay. Ang oras ay parang isang pagpapahirap na dahan-dahang lumilipas. 30 minuto, 1 oras, 2 oras. Hindi bumubukas ang pinto ng operating room. Dumating si Susan sa ospital. Umupo siya sa tabi ko at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Malakas si Lisa, magiging maayos siya. Ngunit ang kanyang mga kamay ay kasing lamig ng yelo. Sa 3 oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang OBGYN. Ang kanyang surgical gown ay puno ng dugo at namumutla ang kanyang mukha. Dr. Johnson, nanginginig ang kanyang boses. Nailigtas po namin ang sanggol. Medyo maliit pero malusog. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit madilim pa rin ang kanyang ekspresyon. Si Lisa? Tanong ko. Nagkaroon po ng matinding pagdurugo habang nag-oopera. Kinailangan naming tanggalin ang kanyang matris at ngayon ay inilipat na namin siya sa ICU. Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Naging blanko ang isip ko. Hinubad ko ang aking pagiging doktor at naging isang ama. Sa labas ng ICU, napaluhod ako. Sa 30 taon kong pagiging doktor, maraming buhay ang nailigtas ko, ngunit hindi ko mailigtas ang sarili kong anak. Sa tabi ko, tahimik na umiiyak si Susan. Nang gabing iyon, pinagmasdan ko ang aking anak sa likod ng salamin ng ICU. Nakakabit sa iba't ibang makina ventilator, EKG, dextrose. Wala akong magawa. 3:00 ng umaga. Umakyat ako sa rooftop ng ospital. Ang kalangitan ng Texas ay puno ng mga bituin, ngunit wala akong makita. Pabulong kong sinabi, kung si Dr. Santos lang sana, kung ikaw lang sana, maililigtas mo si Lisa. Noon, narinig ko ang isang tunog ng pagkasira sa loob ko. Ang tiwala, pagpapahalaga sa sarili, at pananampalataya sa sistema na binuo ko sa loob ng 30 taon. Lahat ng iyon ay nadurog. Sinasabi nilang, pinoprotektahan namin ang mga trabaho sa pagpapaalis sa mga Pilipinong doktor, ngunit iba ang katotohanan. Ang pulisiyang naglalayong protektahan ang trabaho ay naging isang pagpili na magsakripisyo ng buhay. Ang buhay ng aking anak. Ang hinaharap kung saan ang aking apo ay lalaki ng walang ina. Kinabukasan ng umaga, himalang nagkamalay si Lisa. Mahina man, ngunit stable na ang kanyang paghinga at bumubuti na ang kanyang vital signs. Pumasok ako sa kanyang silid at hinawakan ang kanyang kamay. Dad, mahina ang boses ni Lisa. Okay ang baby. Isang malusog na batang lalaki, 2.3 kilo, ngumiti si Lisa. At biglang napaiyak. Dad, sorry. Dapat mas nag-ingat ako. Pinunasan ko ang kanyang mga luha. Hindi, Lisa. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ako, kami, ang nagkamali. Hindi maintindihan ni Lisa ang sinasabi ko. Ngunit hindi ko maipaliwanag. Kung gaano kami naging hangal, kung ano ang nawala sa amin. Nang hapong iyon, sumulat ako sa hospital director. Isang request para sa 2 linggong leave. Ang una kong mahabang bakasyon sa loob ng 30 taon. Agad itong inaprubahan ng director. Dr. Johnson, magpahinga ka ng mabuti. Deserve mo yan. Ngunit hindi ako magbabakasyon. Hahanapin ko ang katotohanan. Bakit nangyari ito? Ano ang naging mali? At kung may paraan ba talaga para maiwasan ang sakunang ito? Unang linggo ng Hunyo, pagkatapos makalabas ni Lisa sa ospital, bumalik ako sa trabaho. Ngunit ang ospital na binalikan ko ay ganap ng naiiba sa lugar na iniwan ko 2 linggo na ang nakalipas. Ang mga pasilyo ay masikip, puno ng hinaing ng mga pasyente, at bakas sa mukha ng medical staff ang pagod. Ang mas nakakagulat ay ang balitang narinig ko sa morning conference. Mga kasama, may malubha tayong problema, mabigat ang boses ng direktor. Lahat ng 4 na Da Vinci surgical robot sa ating ospital ay tumigil sa paggana. 1 linggo nang sinusubukang ayusin ng mga engineer, pero hindi nila mahanap ang solusyon. Sila na ang sumuko. Ang Da Vinci surgical robot ang ipinagmamalaki ng aming ospital. Karamihan sa mga operasyon para sa prostate cancer, uterine cancer,
at colon cancer ay ginagawa gamit ang robot na iyon. Ano po ang sanhi? Tanong ng isang doktor. Napabuntong hininga ang director. May depekto raw sa control module. Ang gumagawa ng pyesa ay isang kumpanya sa Pilipinas at sa kasalukuyan, suspendido ang supply ng pyesa. Napakunot ang noo ko. Pilipinas? Hindi ba't isang Amerikanong kumpanya ang gumagawa ng robot? Ang robot ay gawa ng isang Amerikanong kumpanya. Tama. Ngunit ang mga pangunahing pyesa ay gawa sa Pilipinas. Napakataas daw ng precision na kailangan kaya't hindi ito kayang palitan ng produkto mula sa ibang bansa. Isang katahimikan ang bumalot sa conference room. Noon ko lang sinimulang harapin ang hindi komportableng katotohanan. Pagkatapos ng pulong, pumunta ako sa IT department. Narinig ko ang mga tsismis na ilang araw nang hindi stable ang electronic system ng ospital. Kinausap ko si James, ang IT director. Baka sa kanyang mukha ang matinding pagod. James, ano ang problema sa sistema? Itinuro ni James ang monitor at napabuntong hininga. Dr. Johnson, sa totoo lang, nakaupo tayo sa isang time bomb. Anong ibig mong sabihin? Sunod-sunod na bumabagsak ang mga server ng ospital, ang patient record system, surgical schedule, pati na ang medication prescription system. Ang sanhi ay ang lifespan ng memory semiconductor ng server, pero hindi na natapos ni James ang sasabihin. Kung gayon, palitan na lang. Iyon po ang problema. Lahat ng high-performance memory semiconductor sa aming mga server ay gawa ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas. Ngunit kahit mag-order kami ngayon, aabutin daw ng mahigit 6 na buwan bago ma-deliver. Binago raw ng Pilipinas ang kanilang priority sa supply. Nanlamig ang aking likod. Paano ang mga produkto ng ibang kumpanya? Hindi po kaya ng performance nila. Lalo na ang AI diagnosis system, kailangan nito ng high-performance memory. Hindi gagana ng maayos ang AI sa mga pamalit. Lumabas ako ng ospital at naupo sa aking kotse. Magulo ang isip ko. Surgical robots, server memory. At naalala ko ang sinabi ng hepe ng parmasya ilang araw na ang nakalipas. Naantala raw ang supply ng mga pangunahing gamot para sa cancer at mga immune agent. At ito rin daw ay dahil sa mga biotech company sa Pilipinas. Agad akong pumunta sa parmasya. Si Catherine, ang hepe ng parmasya, ay abala sa tambak na papeles. Catherine, kumusta ang supply ng gamot? Umiling si Catherine. Pinakamalala, Dr. Johnson, lalo na ang mga biopharmaceutical. Ubos na ang stock ng mga gamot para sa cancer, rheumatoid arthritis, at mga immunosuppressant. Bakit? Hindi ba't mga Amerikanong pharmaceutical company ang gumagawa niyan? Isang mapait na ngiti ang isinukli ni Catherine. Sa pangalan lang po, Pfizer, Merck, Johnson, Johnson, pero ang totoo, ang mga kumpanya sa Pilipinas ang gumagawa ng mga raw material para sa mga gamot na iyon. Sila ang contract manufacturer natin. At ngayon, pinalakas daw ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang Philippines First Supply Policy. Ang dami ng dumarating sa Amerika ay bumaba ng 70%. Napaupo ako. Kapag nawala ang 15,000 Pilipinong doktor, ang mga ospital sa Amerika ay magiging parang isang pasyente na naputulan ng aorta. Ang pangungusap na ito ay umikot sa aking isipan. Hindi lang kami nawalan ng ilang doktor. Nawalan kami ng isang buong, hindi nakikitang ecosystem. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop sa bahay. Nagsimula akong mag-research. Dependency of the US medical system on the Philippines. Ang mga resulta ay nakakagulat. Mga pangunahing bahagi ng medical imaging equipment, mga semiconductor, at display mula sa Pilipinas. Precision control units para sa surgical robots. Eksklusibong gawa ng mga maliliit at katamtamang laking kumpanya. Sa Pilipinas, mga raw material para sa biopharmaceuticals, 40% ng global market ay hawak ng mga Filipino biotech firms. Hospital IT infrastructure, hindi gagana kung walang memory semiconductors mula sa Pilipinas. Mula sa operating room, parmasya, hanggang sa server room sa bawat hindi nakikitang sulok, ang Pilipinas ang nagpapatakbo. Tulala akong nakatitig sa screen. Gaano kami naging hangal? Akala namin,
Inaagaw ng mga Pilipinong doktor ang aming mga trabaho. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Sila ang puso ng aming sistemang medikal at ang kanilang bansa ang nagbibigay ng dugo para patakbuhin ang pusong iyon. Kinabukasan, pumunta ako sa basement archives ng ospital. Pakiramdam ko, kailangan kong malaman ang higit pa. Habang naghahanap sa mga lumang file, nakakita ako ng isang maalikabok na folder. Nakasulat sa pabalat, Proposal, US-Philippines Joint Medical Hub, Confidential. Nanginginig kong binuksan ang file. Isang dokumento na ginawa 10 taon na ang nakalipas. Isang programa na iminungkahi ng Department of Health ng Pilipinas at ng UPPGH. Pagpapalitan ng medical personnel, pagbabahagi ng teknolohiya, joint research, educational cooperation. Ang nilalaman ay kamangha-mangha. Magbibigay ang Pilipinas ng advanced medical technology at infrastructure habang ang Amerika naman ay magbibigay ng research capabilities at market. Isang win-win situation. Ngunit sa huling pahina, may pulang selyo, rejected. Risk of infringing on American medical sovereignty. Binuklat ko pa ang file at nakakita ng isa pang dokumento. Isang lihim na ulat na ginawa ng Department of Health and Human Services 3 taon na ang nakalipas. Ang pamagat, Risk Assessment, Dependency on Philippine Medical Technology. Habang binabasa ko ang ulat, lalong nanginginig ang aking mga kamay. Eksaktong hinulaan ng ulat ang kasalukuyang sitwasyon. Sa kaso ng pagtigil ng supply ng Filipino medical personnel at teknolohiya, may 70% posibilidad ng system collapse sa loob ng 6 na buwan. Inaasahan ang malubhang kakulangan lalo na sa medical equipment, biopharmaceuticals, at IT infrastructure. Sa dulo ng ulat, may babala na nakasulat sa pulang tinta, immediate action required. However, deferred due to political considerations. Isinara ko ang file. Alam nila. Ang gobyerno, ang mga hospital executive lahat sila alam, ngunit walang nagsalita. Dahil sa pride, sa politika, sa panandaliang kita, at ang nagbabayad ng kabayaran, ay ang mga pasyente, tulad ng aking anak na babae. Kinopya ko ang file. At nagpasya ako. Kailangang malaman ng mundo ang katotohanang ito. Kahit na masira pa ang aking karera, ang aking pangalan, nang maniwala tayong maaaring palitan ng isang doktor, na wala sa atin ang mga mentor na hindi kayang palitan. At ngayon, napakalaki ng binabayaran nating kabayaran. Gitnang Hunyo, gabi-gabi akong hindi makatulog sa pag-iisip. Ano ang gagawin ko sa mga dokumentong natuklasan ko? Ang mga confidential files mula sa basement ng ospital ang proposal para sa US-Philippines Medical Cooperation, ang risk assessment report, at ang mga babalang itinago ng gobyerno lahat ay nakatago sa ilalim ng drawer ng aking mesa. Inisip ko ang karera na binuo ko sa loob ng 30 taon. Puno ng emergency medicine sa Texas State Hospital, isang respetadong doktor sa komunidad, isang matatag na pensyon, at isang marangal na pagreretiro na naghihintay sa akin sa loob ng 2 taon. Ngunit pagkatapos, sumagi sa isip ko ang imahe ni Lisa sa ICU at ang hindi mabilang na pagkamatay ng mga pasyente na nasaksihan ko. Sa pagitan ng prinsipyo at seguridad, nag-aalinlangan ako. Isang gabi, dumaan ako sa bahay ni Lisa para dalawin ang aking apo. Ang maliit na sanggol ay lumalaking malusog. Ngunit bakas pa rin sa mukha ni Lisa ang pagod. Dad, narinig ko sa ospital na sobrang dami raw ng pasyente ngayon at magulo sa AR, tanong ni Lisa. Oo, medyo, pero kinakaya naman namin. Nagsinungaling ako, hindi okay. Araw-araw, bumabagsak ang ospital. Dad, yung doktor na nagpaanak sa akin, parang medyo kulang sa karanasan. Narinig kong nagbubulungan ang mga nurse. Mas magaling daw yung dating Pilipinong doktor. Ang mga salita ni Lisa ay parang punyal sa aking dibdib. Lisa, iyon ay, hindi ko matuloy ang aking sasabihin. Paano ko ipapaliwanag na ang doktor na maaaring magligtas sa buhay ng aking anak na babae ay pinalayas namin? Na ako mismo ay sumang-ayon sa desisyong iyon. Nang gabing iyon, pag-uwi, nagpasya ako. Hindi na ako maaaring manahimik. Tinawagan ko si Robert Miller, ang chairman ng Texas Medical Association Ethics Committee.
Si Robert ay kasama ko sa militar at matalik kong kaibigan sa loob ng 40 taon. Robert, kailangan nating mag-usap. Mahalaga ito. Kinabukasan, nagkita kami sa isang tahimik na cafe. Ibinigay ko sa kanya ang mga kinopyang dokumento. Habang binabasa ni Robert ang mga papel, unti-unting namumutla ang kanyang mukha. David, hindi ba't confidential ang mga dokumentong ito? Saan mo nakuha to? Nasa archives ng ospital, Robert. Niloko tayo. Alam na ng gobyerno ang panganib na ito, 10 taon na ang nakalipas. Nanahimik sandali si Robert bago nagsalita. David, ano ang iniisip mo? Ilalabas mo ito? Hindi ba't dapat? Kailangang malaman ng mga tao ang katotohanan. Tinitigan ako ni Robert ng seryoso. Iniisip mo ba ang iyong karera? Maari kang kasuhan ng paglalabas ng confidential information. Maging ang lisensya mo bilang doktor ay maaaring malagay sa panganib. Alam ko, pero mas maraming pasyente ang namamatay. Muntik nang mamatay ang anak ko. Robert, bakit ba tayo naging doktor? Napabuntong hininga si Robert. Para magligtas ng buhay. Tama. Pero ngayon, pinapatay natin ang mga buhay sa pamamagitan ng ating pananahimik. Matagal na nag-isip si Robert bago tumango. Sige, opisyal kong ire-report ito sa Ethics Committee. At susubukan kong kontakin ng media. Pero maghanda ka, David. Alam ko, handa na ako. Ilang araw ang lumipas, isang emergency meeting ng Ethics Committee ang idinaos. Sa harap ng 20 miyembro, nagbigay ako ng testimonya. Ang pagguho ng sistemang medikal na nasaksihan ko, ang kaso ng aking anak na babae, at ang mga confidential na dokumentong natuklasan ko. Ang conference room ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Isang miyembro ang maingat na nagtanong. Dr. Johnson, mayroon ka bang patunay na totoo ang mga dokumentong ito? Personal ko itong nahanap sa opisyal na archives ng ospital. Maaaring i-verify ang katotohanan nito. Isa pang miyembro ang nagtanong. Ngunit kung ilalabas ang ganitong sensitibong impormasyon, hindi ba't magdudulot ito ng kaguluhan sa lipunan? Matigas kong sinagot. Ang mas malaking kaguluhan ay ang pagtatago sa katotohanan. Sa mismong sandaling ito, namamatay ang mga pasyente. Ang pulong ay tumagal ng 3 oras. Sa huli, nagpasya ang komite na suportahan ako. Ngunit may babala rin sila. Doc, hindi namin mapipigilan ang panganib na kakaharapin mo. Naiintindihan ko po. Ngunit ito ang dapat gawin. Nang gabing iyon, kinontak ko si Sarah Miller, isang medical journalist para sa Texas Times. Siya ay isang reporter na dati nang nagsulat ng malalalim na artikulo tungkol sa medical ethics. Sarah, may mahalaga akong impormasyon para sa iyo. Tungkol ito sa katotohanan sa likod ng pagguho ng sistemang medikal ng Amerika. 2 araw ang lumipas, nagkita kami sa isang tahimik na restaurant sa downtown. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng materyales. Habang binabasa ni Sarah ang mga dokumento, nanlaki ang kanyang mga mata. Dr. Johnson, ito ay isang napakalaking scoop. Pero sigurado po ba kayo na totoo ang mga dokumentong ito? Itinataya ko ang aking 30 taong karera. Ako ang mananagot sa lahat, tumango si Sarah. Sige po, i-verify ko itong mabuti at ilalabas sa artikulo. Paglabas ko ng restaurant, tumingala ako sa langit. Ang asul na kalangitan ng Texas. Tumawid na ako sa ilog na hindi na maaaring balikan. Kinabukasan ng umaga, ipinatawag ako ng hospital director. Galit ang kanyang mukha. Dr. Johnson, narinig ko ang mga tsismis. Ibinigay mo raw sa media ang mga lihim na dokumento ng ospital. Totoo po, ngunit iyon ay katotohanang dapat malaman ng publiko. Pinalo ng direktor ang mesa. Nababaliw ka na ba? Ang 30 taon mong karera ay maaaring masira sa isang iglap. Pigilan mo ang artikulo ngayon din, kalmado akong sumagot. Director, muntik nang mamatay ang anak ko. Araw-araw, namamatay ang mga pasyenteng maaaring nailigtas kung nandito pa ang mga doktor na pinalayas natin. Hindi na ako maaaring magsinungaling pa. Dr. Johnson, tanggapin ninyo ang aking pagbibitiw. May 2 taon pa akong natitira sa kontrata, ngunit aalis na ako ngayon. Tulala akong tiningnan ng direktor.
Talagang gagawin mo yan? Opo. Ito ang huling trabaho na magagawa ko bilang isang doktor. Lumabas ako ng ospital. Ang lugar na pinaglingkuran ko sa loob ng 30 taon, ang lugar kung saan maraming buhay ang nailigtas ko. Ngunit hindi na iyon ang lugar para sa akin. Pag-uwi, naghihintay si Susan. Narinig ko na, nag-resign ka raw. Niyakap ko ang aking asawa. Pasensya na, Susan. Nasira lahat ng plano natin. Hinaplos ni Susan ang likod ko. Okay lang. Ginawa mo ang tama. Iyon ang mahalaga. Nang gabing iyon, nag-isip ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Isang pirma ng Pangulo ng Amerika ang nagpaatras sa bansa ng 50 taon. At pinili kong ibunyag ang katotohanang iyon, kapalit ng aking karera, ngunit wala akong pinagsisisihan. Isang linggo ang lumipas, isang malaking headline ang lumabas sa front page ng Texas Times. Isiniwalat ng doktor na may 30 taong karanasan ang katotohanan sa likod ng pagguho ng medikal sa Amerika. Alam na ng gobyerno 10 taon na ang nakalipas. Ang artikulo ay detalyado at umabot ng 8 pahina. Lahat ng dokumentong ibinigay ko, ang aking testimonya, at ang kaso ni Lisa, nagdagdag din ng sariling investigasyon si Sarah. Nangalap siya ng mga katulad na kaso mula sa buong bansa at nakakuha ng mga anonymous na testimonya mula sa ibang mga doktor. Pagkatapos lumabas ng artikulo, sa loob ng 30 minuto, hindi tumigil sa pagring ang aking telepono. Mga media outlet, mga doktor mula sa ibang estado, mga pamilya ng pasyente lahat ay kumukontak sa akin. Nakatanggap ako ng mga imbitasyon para sa interview mula sa mga national television network. Hindi ako nagatubili na pumayag. 2 araw ang lumipas. Nakaupo ako sa isang studio. Tumingin ang anchor sa camera at sinabi, "Ngayong gabi, kasama natin si Dr. David Johnson, ang taong yumanig sa mundo ng medikal sa Amerika sa kanyang pagbubunyag." Ang interview ay live sa loob ng 30 minuto. "Doktor, ano ang nag-udyok sa inyo na isakripisyo ang inyong 30 taong karera para sa pagbubunyag na ito?" Tumingin ako ng diretso sa kamera at sumagot. Ang aking anak na babae ay muntik nang mamatay habang nanganganak. Isang pasyente na maaaring nailigtas kung nandito pa ang Pilipinong doktor na pinalayas namin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang namin pinalayas ang mga Pilipinong doktor. Tinanggal namin ang puso ng sistemang medikal ng Amerika. Ipinakita ng anchor sa kamera ang mga dokumentong dinala ko. Ayon sa mga dokumentong ito, matagal nang alam ng gobyerno ang panganib? Tama. 10 taon na ang nakalipas. Nang mag-alok ang Pilipinas ng medical cooperation, tinanggihan natin ito dahil sa pride. At ang risk assessment report na ginawa 3 taon na ang nakalipas ay eksaktong hinulaan ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit ibinaon ito dahil sa politika. Anong mga partikular na problema ang nangyayari? Isa-isa kong ipinaliwanag. Ang pagtigil ng mga surgical robot, ang kakulangan ng mga gamot para sa cancer, ang pagbagsak ng mga server ng ospital, at ang katotohanan na sa likod ng lahat ng ito ay ang teknolohiya ng Pilipinas, ang puso ng surgical robot, ang pinagmulan ng gamot sa cancer, ang memorya ng server, lahat ay made in the Philippines. Hindi natin alam, o mas tamang sabihin, ayaw nating alamin. Pagkatapos ng broadcast, naging eksplosibo ang reaksyon. Nagkagulo ang social media. Naging one trending topic ang hashtag na Dr. Johnson Truth at milyon-milyong tao ang nag-share ng aking interview. Ngunit hindi lahat ng reaksyon ay positibo. Sa panig ng mga konserbatibo, inakusahan nila ako bilang isang traidor na nagtaksil sa bansa. Sa isang briefing, binaliwala ng press secretary ng White House ang aking pagbubunyag. Ang doktor na si Johnson ay nagkakalat ng fake news dahil sa personal na sama ng loob. Iimbestigahan ito ng gobyerno. Kinabukasan, dumating ang FBI sa aking bahay. Isang anunsyo na sisimulan nila ang investigasyon sa kasong paglalabas ng confidential documents. Kalmado ko itong tinanggap. Handa akong makipagtulungan anumang oras. Lahat ng sinabi ko ay katotohanan. Ngunit nasa panig ko ang opinyon ng publiko. Mga doktor mula sa buong bansa ang naglakas loob na magbigay ng katulad na testimonya. Isang cardiac surgeon sa California
ang nagbunyag ng kakulangan sa surgical equipment. Isang oncologist sa New York ang nagsiwalat ng mga kaso ng pagkamatay ng pasyente dahil sa kakulangan ng gamot. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Texas Medical Association. Ang pagbubunyag ni Dr. Johnson ay isang matapang na hakbang. Sinusuportahan namin siya. Isang linggo ang lumipas, isang congressional hearing ang idinaos. Ipinatawag ako bilang testigo. Ang hearing room sa Capitol Hill ay puno ng mga reporter at manonood. Nanumpa ako at umupo sa witness stand. Isang Democrat na kongresista ang unang nagtanong. Dr. Johnson, paano mo ilalarawan ang kasalukuyang estado ng sistemang medikal ng Amerika? Inilatag ko ang mga datos na inihanda ko. Congressman, sa kasalukuyan, ang waiting time para sa operasyon sa buong bansa ay tumaas ng average na 300%. Ang mortality rate sa mga emergency room ay tumaas ng 40%. Ito ay isang malinaw na system collapse. Isang Republican na kongresista ang matalas na nagtanong. Ngunit hindi ba't ito ay pansamantalang kaguluhan lamang? Hindi ba't pinupunan na ng mga bagong Amerikanong doktor ang mga pwesto? Umiling ako, Congressman, nang maniwala tayong maaaring palitan ang isang doktor, nawala sa atin ang mga mentor na hindi kayang palitan. Ang mga Pilipinong doktor ay hindi lamang nag-aasikaso ng pasyente, tinuturuan nila ang ating mga batang doktor, nagde-develop ng advanced na teknolohiya at sinusuportahan ang core ng sistema. Isa pang kongresista ang nagtanong, kung gayon, ano ang solusyon? Nanahimik ako sandali bago dahan-dahang sumagot. Sa totoo lang, walang madaling solusyon. Ang pinutol natin ay hindi lamang isang simpleng employment relationship. Ito ay isang ecosystem ng tiwala at kooperasyon na binuo sa loob ng maraming dekada para maibalik iyon. Huminto ako sa pagsasalita. Natahimik ang hearing room. Aabutin ng hindi bababa sa 10 taon. Iyon ay kung isasantabi natin ang ating pride, taos-pusong hihingi ng tawad, at hihingi ng tulong. Ngunit kung titingnan ang kasalukuyang paninindigan ng White House, maliit ang posibilidad niyon. Ang hearing ay tumagal ng 5 oras. Sa pagtatapos, isang kongresista ang nagtanong ng huling katanungan. Doktor, nagsisisi ka ba sa pag-abandona sa iyong 30 taong karera para sa pagbubunyag na ito? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Wala akong pinagsisisihan. Ang tanging ikinalulungkot ko ay hindi ko nasabi ang katotohanan ng mas maaga, bago pa mamatay ang mas maraming pasyente. Pagkatapos ng hearing, pagbaba ko sa hagdanan ng Capitol, 12-dosenang tao ang naghihintay sa akin. Mga pamilya ng pasyente. Lumapit ang isang babae at hinawakan ang aking kamay. Dok, namatay ang asawa ko noong nakaraang buwan dahil sa brain hemorrhage. Naintindihan ko na ngayon matapos kong marinig ang iyong testimonya. Salamat po. Salamat sa pagsasabi ng katotohanan. Tiningnan ko siya at yumuko. Dapat ko po itong sinabi ng mas maaga. Patawad. Nang gabing iyon, pag-uwi, pagod na pagod ako. Ngunit nang buksan ko ang TV, isang nakakagulat na balita ang lumabas. President's approval rating plummets. Blame for failed medical policy. Iniulat ng Anchor ang resulta ng isang survey. Bumagsak sa 30s ang approval rating ng Pangulo. At higit sa 60% ang sumagot na dapat bawiin ang pulisiya sa pagpapatalsik sa mga Pilipinong doktor. Nagsisimula na ang pagbabago. Ngunit alam ko, huli na ang lahat para maibalik ang tinanggal namin. Isang buwan ang lumipas matapos ang hearing. Nasa bahay ako, habang sumasailalim sa investigasyon ng FBI. Ang lisensya ko bilang doktor ay hindi pa kinakansela, ngunit walang ospital na gustong kumuha sa akin. Ngunit hindi ko ito inalintana. Naisip kong tapos na ang aking trabaho. Isang araw ng Hulyo, nakatanggap ako ng email mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Ang sender ay ang International Medical Center ng St. Luke's Medical Center sa Pilipinas. Binuksan ko ang email dahil sa kuryosidad. Kagalang-galang na Dr. David Johnson, lubos kaming nagpapasalamat sa iyong matapang na pagkilos. Sa kasalukuyan, mayroon kaming programa para sa mga dayuhang visiting scholar. Kung interesado kayo, maaari po ba ninyong pag-isipang bumisita sa Pilipinas? Tulala akong nakatitig sa screen. Pilipinas?
Ako? Pupunta sa Pilipinas? Nang gabing iyon, dumalaw si Lisa sa bahay dala ang sanggol. 2 buwan na ang aking apo at malusog na lumalaki. Dad, kumusta na? Tuloy pa rin ang investigasyon ng FBI. Pero okay lang. Ipinakita ko sa kanya ang email mula sa St. Luke's. Nagulat si Lisa. Wow! Iniimbitahan ka nila sa Pilipinas. Dad, iniisip mo bang pumunta? Hindi ko alam. Ano ang gagawin ko doon? Tahimik na sinabi ni Lisa habang karga ang sanggol. Dad, si Dr. Santos, na maaaring nagligtas sa buhay ko, nandoon daw sa ospital na yon. Sabi ng kaibigan kong nurse, siya raw ang hepe ng perinatal center doon. Nanikip ang dibdib ko. Talaga? Oo. At sa totoo lang, curious din ako kung kumusta na ang mga doktor na pinalayas natin. Kung totoo bang mas maganda ang working environment nila doon. Ang mga salita ni Lisa ang nagtulak sa akin. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng sagot sa St. Luke's. Maraming salamat sa imbitasyon. Maaari akong bumisita sa Setyembre. Pagdating ng Agosto, lalong lumala ang sitwasyon sa Amerika. Hindi lang sa Texas, kundi sa buong bansa ay nagkaroon ng krisis sa mga ospital. Sunod-sunod na nagsara ang mga ospital, lalo na sa mga rural na lugar. Nagpalabas ng isang special documentary ang CNN, The Collapse of American Medicine, What Did We Lose? Ipinakita sa screen ang mga nagsarang ospital, mga pasyenteng hindi magamot, at mga desperadong medical staff. Ngunit ang sumunod na eksena ang yumanig sa akin. Ang eksena ay lumipat sa Maynila. Ang arrival lobby ng NAIA, mga matatandang Amerikano na naka-wheelchair, mga pasyenteng may oxygen tank, mga taong nakahiga sa stretcher habang nakakabit pa ang kanilang dextrose. Pakiusap sa UPPGH, bilisan nyo. Umalingaw-ngaw ang boses ng isang interpreter. Isang narration ang maririnig. Mga pasyenteng Amerikano ang nagtutungo sa Pilipinas para magpagamot. Isang phenomenon na tinatawag na reverse medical tourism. Isang bagay na hindi maiisip 6 na buwan lamang ang nakalipas ay nagiging katotohanan na. Ipinakita sa screen ang mga modernong ospital sa Maynila, ang pinakabagong mga surgical robot, artificial intelligence diagnosis systems, malilinis na silid, at higit sa lahat, mga medical staff na buong pusong nag-aalaga sa mga pasyente. Isang interview sa isang Amerikanong pasyente ang ipinalabas. Sa Amerika, 8 buwan akong maghihintay para sa operasyon. Dito, naoperahan ako sa loob ng 1 linggo. At ang gastos, kalahati lang ng sa Amerika. Tulala kong pinanood ang screen. Ang bansang nagpatalsik sa kanila ay gumuho, at ang bansang tumanggap sa kanila ay naging sentro. Ang pangungusap na ito ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang sumunod na eksena ay mas nakakagulat. Ang training center ng UPPGH. Nakaupo doon ang mga batang Amerikanong doktor. Isang Pilipinong propesor ang nagle-lecture sa Ingles. Isang subtitle ang lumabas, Philippine Hospital Fellowship Program, Raising Number of American Applicants. Isang batang Amerikanong surgeon ang in-interview. Nagtapos ako sa Johns Hopkins, pero sa Amerika, wala na akong mahahanap na matinong mentor. Pagdating ko sa Pilipinas, nakatanggap ako ng world-class na pagsasanay. Sa Amerika, nawala ang lugar para matuto bilang doktor. Pero sa Pilipinas, maaari akong maging doktor muli. Pinatay ko ang TV at tulalang naupo. Binaligtad ang mundo. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang lahat ng pinaniniwalaan naming nakahihigit ay gumuho at ang bansang aming minaliit ay tumayo sa tuktok. Dumating ang Setyembre, sumakay ako sa isang eroplano patungong Pilipinas. Pagkatapos ng 14 na oras na biyahe, dumating ako sa NAIA. Ang paliparan ay mas masikip kaysa sa nakita ko sa TV. Mga pasyenteng Amerikano, mga pasyente mula sa Middle East, mga pasyente mula sa iba't ibang bansa sa Europa, lahat sila ay dumating para sa sistemang medikal ng Pilipinas. Isang staff mula sa St. Luke's Medical Center ang sumalubong sa akin. Dr. Johnson, welcome po. Naging komportable po ba ang inyong biyahe? Habang nasa kotse papunta sa lungsod ng Maynila, pinagmasdan ko ang labas. Mga nagtataas ang gusali, malilinis na kalsada,
at mga taong masisigla. Wow! Ganito na pala kaunlad ang Maynila, pabulong kong sabi. Pagdating sa ospital, namangha ako sa laki nito. 3 beses ang laki kumpara sa Texas State Hospital, mga pinakabagong pasilidad. Sa lobby, may mga signboard na nakasulat sa iba't ibang wika. Ang hepe ng International Medical Center ang sumalubong sa akin. Doc, isang malaking karangalan po na makarating kayo rito. Lahat po kami ay humanga sa inyong matapang na pagkilos. Sobra naman po yan, ginawa ko lang ang nararapat. Inilibot niya ako sa iba't ibang bahagi ng ospital. Una naming pinuntahan ang mga operating room. Nakahilera ang mga state-of-the-art na surgical robot. Hindi lang ang pinakabagong modelo ng Da Vinci, kundi pati na rin ang mga surgical robot na gawa sa Pilipinas na hindi ko pa nakikita. Ano po ito? Tanong ko. Ito po ay isang surgical robot na dinevelop dito sa Pilipinas. 20% mas precise kaysa Da Vinci. At kalahati lang ang presyo. Hindi ko maitago ang aking pagkamangha. Sunod ay ang AI Diagnosis Center. Sa isang higanting screen, real-time na sinusuri ang mga CT at MRI scans. Ang artificial intelligence ang naghahanap ng cancer at automatikong gumagawa ng diagnosis report. Ang accuracy ng AI system na ito ay 99.3%, pinakamataas sa buong mundo. Natigilan ako. Ang AI system ng Texas State Hospital ay hindi man lang gumagana dahil sa kakulangan ng semiconductor mula sa Pilipinas. Dito, Dr. Johnson, may isang taong gustong makipagkita sa inyo, sabi ng guide. Sino? Si Dr. Maria Santos po, nanikip ang dibdib ko. Nagtungo kami sa perinatal center. Mula sa dulo ng pasilyo, isang pamilyar na figura ang naglalakad, si Dr. Maria Santos. Ang doktor na maaaring nagligtas sa buhay ng aking anak na babae, Dr. Johnson. Isang mainit na ngiti ang ibinigay ni Dr. Santos habang inilahad ang kanyang kamay. Hinawakan ko ang kamay niya. Dr. Santos, isang karangalan na makita kang muli. At, pasensya ka na, umiling si Dr. Santos. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad, Doc. Kayo ay isang matapang na tao. Sinabi ninyo ang katotohanan. Kung nandoon ka lang sana sa Texas. Ang anak ko. Pinutol ni Dr. Santos ang aking sasabihin. Maayos na po ang kalagayan ng anak ninyo ngayon, hindi ba? Sapat na po iyon. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero mababago natin ang hinaharap. Dinala niya ako sa kanyang center. State-of-the-art na neonatal intensive care unit, high-risk pregnancy ward, at mga research lab. Wow! Hindi ko mapigilan ang paghanga. Isang pasilidad na hindi maiisip sa Texas. Masaya ka ba sa pagtatrabaho dito? Tanong ko. Tumingin si Dr. Santos sa labas ng bintana at sumagot. Sa totoo lang, masama ang loob ko noong umalis ako sa Texas. 20 taon kong inialay doon, tapos bigla na lang akong pinalayas. Pero ngayon, nagpapasalamat pa ako. Nagpapasalamat? Opo. Dito, maipapakita ko ang buo kong kakayahan, pinakamahusay na equipment, masisigasig na kasamahan, at higit sa lahat, isang kultura na gumagalang sa mga doktor. Sa Texas, kami ay mga piyesang maaaring palitan. Dito, itinuturing kaming mga alagad ng sining na nagliligtas ng buhay. Tumagos sa puso ko ang kanyang mga salita. Isang malaking kawalan sa Amerika na nawala ka. Isang mapait na ngiti ang isinukli ni Dr. Santos. Dr. Johnson, sa totoo lang, ayoko nang bumalik sa Amerika, mas maganda na dito. Karamihan sa mga Pilipinong doktor na dumating dito ay ganoon din ang iniisip. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Kung bakit ayaw na nilang bumalik. Ang isang linggo sa Maynila ay ganap na nagpabago sa aking buhay. Hindi lang St. Luke's ang binisita ko, kundi pati na rin ang UPPGH at iba pang ospital. Saan man ako magpunta, parehong tanawin ang aking nakikita. Mga modernong pasilidad, episyenteng sistema, at masisigasig na medical staff. Ang mas nakakagulat ay ang dami ng mga pasyente at doktor na galing sa Amerika. Isang cancer patient mula sa Texas na nakausap ko ay nagsabi, sa amin, hindi ako makakuha ng gamot. Sabi nila, kailangan kong maghintay ng 8 buwan.
Dito, sinimulan ko ang treatment sa loob ng 1 linggo. Ang Pilipinas ang nagligtas sa buhay ko. Isa pang pasyente ay mula sa New York. Kailangan ko ng heart valve surgery. Pero sa Amerika, lahat ng surgical robot ay tumigil. Hindi ako maaaring maghintay ng 6 na buwan. Buti na lang, at nakapunta ako rito. Sa huling araw, nakatanggap ako ng isang espesyal na imbitasyon, isang Global Medical Human Resource Development Forum na idinaos sa UPPGH. Daan-daang doktor ang nagtipon sa auditorium. Hindi lang mga Pilipino, kundi mga Amerikano, Europeo, taga-Middle East at mga doktor mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang keynote speaker ay si Dr. Jose Reyes, ang neurosurgeon na kasama ko sa trabaho sa Texas. Ngayon, siya na ang hepe ng neurosurgery sa UPPGH. Mga kagalang-galang na kasamahan, umalingaw-ngaw ang boses ni Dr. Reyes sa auditorium. Ngayon, nais kong ipakilala ang isang espesyal na panauhin, si Dr. David Johnson. Siya ay isang matapang na doktor na nagsabi ng katotohanan kapalit ng kanyang 30 taong karera. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagulat ako. Inanyayahan ako ni Dr. Reyes sa entablado. Dr. Johnson, maaari po ba kayong magbigay ng ilang salita? Tumayo ako sa harap ng mikropono. Daan-daang pares ng mata ang nakatingin sa akin. Mga kasama, narito ako para magkumpisal. Dahan-dahan kong sinimulan. 6 na buwan na ang nakalipas, pinanood kong umalis ang mga Pilipinong doktor. Noong panahong iyon, naisip ko, wala tayong magagawa. Babalik din sa normal ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Tahimik na nakikinig ang mga tao. Tiningnan namin ang mga Pilipinong doktor bilang mga piyesang maaaring palitan, ngunit hindi sila mga piyesa. Sila ang puso ng aming sistemang medikal. Nang umalis sila, napagtanto namin. Mula sa operating room, parmasya, hanggang sa server room sa bawat hindi nakikitang sulok. Ang Pilipinas pala ang nagpapatakbo. Huminto ako sandali. Pagdating ko rito sa Maynila, mas malaki pang katotohanan ang aking natuklasan. Ang tunay na lakas ng isang bansa sa larangan ng medisina ay hindi nasusukat sa bilang ng mga kama sa ospital, kundi sa hindi nakikitang lakas na lumalabas sa panahon ng krisis. At ang lakas na iyon, ngayon, ay nasa Pilipinas. Nagbulungan ang mga tao, naging mayabang ang Amerika. Naniwala kami ang pinakamahusay. Ngunit kami ay naging pinakamahusay lamang dahil sinusuportahan kami ng mga Pilipinong doktor, teknolohiyang Pilipino, at dedikasyong Pilipino. Nang mawala iyon, nabunyag na kami ay isang higanting gawa lamang sa papel. Tiningnan ko si Dr. Reyes. Dr. Reyes, at sa lahat ng mga Pilipinong doktor na naririto, humihingi ako ng tawad. Minaliit namin kayo. Hindi kayo dumating para lamang sa trabaho. Dumating kayo para magligtas ng buhay, para paunlarin ang medisina, ngunit pinalayas namin kayo. Nanginginig ang aking boses. Ngunit, sa kabalintunaan, ang pagpapatalsik sa inyo ay naging isang biyaya para sa inyo. Ngayon, kayo ang nakatayo sa sentro ng pandaigdigang medisina. At kami, mga Amerikano, ang lumalapit sa inyo. Dahan-dahan kong tiningnan ang mga manonood. Marami akong natutunan sa paglalakbay na ito. Na ang tunay na lakas ay hindi nasa pagtataboy sa iba, kundi sa pakikipagtulungan. At muli kong napatunayan ang lumang katotohanan. Walang hangganan ang medisina. Nagpalakpakan ang mga tao. Bumaba ako sa entablado at bumalik sa aking upuan. Pagkatapos ng forum, maraming tao ang lumapit sa akin. Nakipagkamay, nagpakuha ng litrato, at nagbigay ng mga salita ng pagpapalakas ng loob. Isang batang Amerikanong resident doctor ang nagtanong sa akin, Dr. Johnson, sa tingin niyo po ba makakabangon pa ang Amerika? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado. Kung isasantabi natin ang ating pride at taos-pusong hihingi ng tulong, may pag-asa. Ngunit kailangan nito ng isang fundamental na pagbabago sa pananaw. Anong pagbabago po? Tiningnan natin ang Pilipinas bilang isang kakumpetensya o banta. Ngunit hindi. Ang Pilipinas ay isang partner,
Kung magtutulungan tayo, mas matutulungan natin ang mga pasyente sa buong mundo. Hindi ba't iyon ang esensya ng medisina? Sa huling gabi, inanyayahan ako ni na Dr. Santos at Dr. Reyes para sa hapunan, isang restaurant sa Maynila. Doc, unang beses niyo po ba sa Pilipinas? Nakangiting tanong ni Dr. Reyes. Oo, unang beses. Ano ang masarap dito? Subukan po ninyo ang kare-kare at lechon. Paborito po yan ng mga dayuhan. Habang kumakain, marami kaming napag-usapan. Mga alaala ng nakaraan, ang kasalukuyang sitwasyon, at ang pag-asa para sa hinaharap. Doc, ano po ang plano ninyo pagkatapos nito? Tanong ni Dr. Santos. Hindi ko pa alam. Depende sa magiging resulta ng investigasyon ng FBI. Sa pinakamasamang kaso, maaaring mawala ang aking lisensya. Seryosong sinabi ni Dr. Reyes. Dr. Johnson, kung sakaling mahirapan kayong magtrabaho sa Amerika, bakit hindi po kayo pumunta sa Pilipinas? Dito, welcome po ang mga taong tulad ninyo. Nagulat akong tumingin sa kanya. Ako? Magtatrabaho sa Pilipinas? Bakit po hindi? Walang hangganan ang medisina. Kayo po ay isang mahusay na espesyalista sa emergency medicine na may 30 taong karanasan. Malaki po ang maitutulong ninyo rito. Sumang-ayon si Dr. Santos. Sang-ayon po ako. At kung narito kayo, malaking tulong din po iyon sa mga pasyenteng galing sa Amerika. Walang magiging problema sa wika. Napatawa ako. Ang mga kasamahan ko noon ay iniimbitahan na akong magtrabaho para sa kanila. Ganap nang bumaligtad ang sitwasyon. Pag-iisipan kong mabuti. Nang gabing iyon, sa aking silid sa hotel, pinagmasdan ko ang city lights ng Maynila. Ang nagniningning na mga ilaw ng isang lungsod na hindi natutulog. Tumunog ang aking telepono. Isang video call mula kay Lisa. Dad, kumusta ang Maynila? Nakakamangha dito anak. Higit pa sa inaasahan ko. Ikinuwento ko kay Lisa ang mga nakita ko sa loob ng isang linggo. Namangha si Lisa. So, Dad, nakita mo si Dr. Santos. Oh, at mukhang napakasaya niya sa pagtatrabaho dito. Dad, inalok ka rin daw nilang magtrabaho diyan? Oo, may alok sila. Pero hindi ko pa alam kung kaya ko. Napatawa si Lisa. Dad, ginawa mo ang tama. Kahit saan ka magtrabaho, isa kang mahusay na doktor. At sa totoo lang, kung hindi ka pinapahalagahan ng Amerika, may Pilipinas namang nagpapahalaga sa iyo. Ang mga salita ng aking anak na babae ay nagpainit sa aking puso. Salamat anak. Uuwi na ako dyan. Pagkatapos ng tawag, muli akong tumingin sa labas ng bintana. Isang hinaharap na hindi ko maisip 6 na buwan na ang nakalipas ang naghihintay sa akin. Isang Amerikanong doktor na nagtatrabaho sa Pilipinas. Hindi na ito isang imposibleng bagay. Sa halip, ito ay nagiging natural na. Dahil nagbago na ang mundo, ang mga talentong itinapon ng Amerika ay sinalo ng Pilipinas at ang mga talentong iyon ang nag-angat sa Pilipinas bilang sentro ng pandaigdigang medisina. At ngayon, sa kabalintunaan, ang mga Amerikano ang dumaragsa sa Pilipinas bilang mga pasyente at bilang mga estudyante, pabulong kong sinabi, akala namin. Ngunit ang totoo, ang sarili naming kinabukasan ang aming pinalayas. Simula ng Oktubre, bumalik ako sa Amerika. Habang paalis sa NAIA, lumingon ako at nakita ang maraming Amerikanong pasyente na dumarating pa rin. Mga wheelchair, stretcher, oxygen tank. Ang kanilang mga desperadong mukha ay tumatak sa aking puso. Pagdating sa bahay sa Texas, may sulat mula sa FBI. Ang resulta ng investigasyon, walang basehan para sa kasong paglalabas ng confidential information. Ang mga dokumentong inilabas ko pala ay hindi opisyal na classified. May isang taong sinadyang lagyan ito ng confidential para itago. Ngunit, ang pagsusuri sa aking lisensya ay tuloy pa rin. Tinitingnan ng Texas Medical Board kung ang aking ginawa ay lumabag sa kanilang ethical code. Wala akong pakialam. Tapos na ang aking pagpili. Dinalaw ako ni Lisa dala ang sanggol. 4 na buwan na ang aking apo at nagsisimula ng magsalita. Dad,
Mukhang maganda ang naging biyahe mo sa Pilipinas. Ang liwanag ng mukha mo. Oo, anak. Marami akong natutunan. At maraming napag-isipan. Ikinuwento ko kay Lisa ang alok na natanggap ko sa Maynila. Ang pagkakataong magtrabaho sa Pilipinas. Seryosong nakinig si Lisa. Dad, seryoso ka bang pinag-iisipan yan? Hindi ko alam. Mahirap magsimula sa ibang bansa sa edad na 60. Hinawakan ni Lisa ang kamay ko. Dad, ang mahalaga ay kung saan ka masaya. Kung hindi ka pinapahalagahan ng Amerika, pumunta ka sa lugar kung saan kailangan ka nila. Lagi kitang susuportahan. Ang mga salita ng aking anak ay nagbigay sa akin ng lakas. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang panahon, nakipagkita ako sa mga kasamahan ko sa ospital. Unang pagkikita mula nang umalis ako sa Texas State Hospital. Si Maria na head nurse, si James na IT director, at ilang mga doktor. Dok, na-miss ka namin. Masayang bati ni Maria. Ako rin. Kumusta na ang ospital? Naging mabigat ang kapaligiran. Napabuntong hininga si James. Sa totoo lang, pinakamalala, noong nakaraang buwan lang, 3 doktor ang umalis. Lahat sila pupunta sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Opo. Nakatanggap daw sila ng mga alok mula sa UPPGH at iba pang ospital. Mas mataas ang sweldo, mas maganda ang working environment, at higit sa lahat, makakapagtrabaho sila gamit ang pinakabagong equipment. Isang batang resident doctor ang maingat na nagtanong. Doc, ganoon po ba talaga kaganda sa Pilipinas? Ang kaibigan ko kasi ay nagpaplanong mag-fellowship sa Maynila. Tumango ako, higit pa sa inaasahan ko. Ang mga pasilidad, ang sistema, ang dedikasyon ng mga medical staff. Lahat sila ay mas nauuna sa atin. Natahimik ang mesa. Malungkot na sinabi ni Maria, Doc, nagkamali po talaga tayo sa pagpapaalis sa mga Pilipinong doktor. Nanahimik ako sandali bago sumagot. Maria, malaki ang ating pagkakamali. Pero hindi pa ito ang katapusan. Kung magiging mapagkumbaba tayo at handang matuto muli, makakabangon tayo. Matatagalan nga lang. Pero Doc, sa totoo lang, ang White House ay naninindigan pa rin sa parehong polisiya. Walang nagbago. Ang sinabi ni James ay nagdulot ng pagkadismaya sa akin. Itinatanggi pa rin nila ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Isang nakakagulat na balita ang dumating. Isang batas para sa US-Philippines Medical Cooperation Restoration Act ang isinulong sa Kongreso. Isang bipartisan bill na itinutulak ng mga Democrats at ilang Republicans. Simple ang nilalaman. Muling buksan ang pinto para sa mga Pilipinong doktor at palakasin ang medical technology cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit agad na tinutulan ito ng White House. Nag-tweet ang Pangulo, hindi tayo aasa sa MGA dayuhan. Ang medikal na Amerikano ay pananagutan ng MGA Amerikano. Nahati ang opinyon ng publiko. Ang mga konserbatibo ay sumusuporta pa rin sa Pangulo, habang ang mga progresibo ay humihingi ng pagbabago sa polisiya. Ngunit ang pinakamalakas na boses ay nagmula sa mga pasyente. Nagkaroon ng mga protesta ang mga grupo ng pasyente sa buong bansa. Ibigay sa amin ang karapatang magpagamot. Ibalik ang MGA Pilipinong doktor. Libu-libong tao ang nagtipon sa harap ng Capitol Hill sa Washington, D.C. Sumali ako sa protestang iyon. Umakyat ako sa entablado at hinawakan ang mikropono. Mga kababayan, ako si David Johnson, isang emergency medicine doctor sa loob ng 30 taon, at ang aking anak na babae ay biktima ng medical collapse na ito. Natahimik ang mga tao. Nanggaling ako sa Pilipinas. Doon, nakita ko ang hinaharap. Ang mga talentong itinapon natin ay bumubuo ng pinakamahusay na sistemang medikal sa mundo. At ang nakakalungkot na katotohanan, tayo, mga Amerikano, ang pumupunta doon para magpagamot. Umalingaw-ngaw ang aking boses sa plaza. Ang mga talentong akala nating itinapon ng Amerika sa Pilipinas, sila ay nagiging mga bayani na nagliligtas sa mundo. Na ang ating mga pasyente ay kailangang pumunta sa ibang bansa. Ito ba ang pinapangarap nating kasarinlang medikal?
Naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao. Ngayon, nakikiusap ako sa inyo. Isang tabi natin ang ating pride. Aminin nating nagkamali tayo. At humingi tayo ng tulong sa Pilipinas. At sa buong mundo, walang hangganan ang medisina. Ano ang kinalaman ng nasyonalidad sa pagliligtas ng buhay? Pagkatapos ng protesta, mabilis na nagbago ang opinyon ng publiko, bumagsak sa 20s ang approval rating ng Pangulo, at nagsimula ang seryosong usapan tungkol sa impeachment. Ngunit wala na akong interes sa politika. Ginawa ko na ang lahat ng aking magagawa. Isang araw ng Nobyembre, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Nagpadala ako ng email sa St. Luke's Medical Center. Tinatanggap ko po ang inyong alok. Nais kong magsimulang magtrabaho sa simula ng susunod na taon. Enero 2026, muli akong dumating sa Naya. Hindi bilang isang turista, kundi bilang isang imigrante. 2 malalaking maleta. Nasa loob nito ang mga alaala ng aking 6 taon ng buhay. Hinatid ako ni Lisa at Susan sa airport. Dad, mag-ingat ka. Tatawag kami palagi. Umiiyak na sabi ni Lisa. Ako rin. Ipadala mo palagi ang video ng paglaki ng apo ko. Mahigpit na hinawakan ni Susan ang aking kamay. Mahal, ito ang pinili mong landas, kaya't huwag kang magsisisi. Lagi akong naniniwala sa iyo. Salamat, Susan. Kapag maayos na ang lahat, papupuntahin din kita. Ang paalamanan sa airport ay malungkot ngunit puno ng pag-asa. Naglalakad ako patungo sa isang bagong simula. Isang staff mula sa St. Luke's ang sumalubong sa akin. Dr. Johnson, welcome po. Sa wakas, naging bahagi na kayo ng aming team. Pagdating sa ospital, naghihintay sina Dr. Santos at Dr. Reyes. Dr. Johnson, natutuwa kaming nakarating kayo, masayang nakipagkamay si Dr. Reyes. Nangako ako, hindi ba? Isang bagong hamon ito. Dinala nila ako sa Emergency Medicine Center, ang lugar kung saan ako magtatrabaho. Dr. Johnson, magtatrabaho po kayo bilang hepe ng aming International Emergency Medical Team. Pangunahin ninyong hahawakan ang mga dayuhang pasyente. At kayo rin po ang magtuturo sa mga batang doktor. Isang modernong emergency room. Perpektong sistema. Masisigasig na staff, lahat ng ito ay ang kapaligiran na pinapangarap ko sa Texas. Sa unang araw ng trabaho, isinuot ko ang puting coat. Sa aking dibdib, may name tag, David Johnson, MD, Emergency Medicine. Nakasulat sa Ingles at Filipino. Pagpasok ko sa ER, binati ako ng mga nurse. Welcome po, Professor Johnson. Ngumiti ako. Ang tawag na professor ay medyo bago sa pandinig. Ngunit nagbigay ito sa akin ng karangalan. Ang una kong pasyente ay isang 72 taong gulang na lalaki mula sa Chicago. Inatake sa puso at dinala sa Pilipinas. Doc, marunong po ba kayong mag-Ingles? Nag-aalalang tanong ng pasyente. Siyempre. Amerikano rin po ako. Nagtrabaho ako sa Texas sa loob ng 30 taon. Isang malaking ginhawa ang gumuhit sa mukha ng pasyente. Talaga po? Mabuti naman, nag-alala ako na hindi ako maintindihan dito. Habang sinusuri ko siya, sinabi ko, "Huwag po kayong mag-alala. Nasa pinakamahusay na heart center sa buong mundo kayo. Gagaling din po kayo agad." Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang mahusay na kamay ng isang Pilipinong cardiac surgeon, ang pinakabagong equipment, ang perpektong teamwork. Lahat ay nasa antas na hindi ko naranasan sa Amerika. Isang linggo ang lumipas, nakangiting lumabas ng ospital ang pasyente. Dr. Johnson, maraming salamat po. Sa Amerika, kailangan ko pang maghintay ng 6 na buwan para sa operasyon, pero dito, 1 linggo lang. Walang anuman. Mag-ingat po kayo. Habang pinagmamasdan ko siyang umalis, isang kakaibang damdamin ang aking naramdaman. Ang katotohanang ginagamot ko ang isang Amerikanong pasyente sa Pilipinas ay parang hindi totoo. Ngunit kasabay nito, mayroon akong paniniwala na ito ang tama. Anong hangganan ang mayroon sa pagliligtas ng buhay? Isang araw, nagtuturo ako sa mga batang Pilipinong resident doctor, isang lecture tungkol sa emergency trauma. Tandaan ninyo, ang golden time ang nagdidikta sa buhay ng pasyente.
Kailangan ng mabilis at tamang pagpapasya. Isang resident ang nagtanong, Professor, ano po ang pinakamalaking pagkakaiba ng emergency medical system ng Amerika at Pilipinas? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Sa Pilipinas, mas epesyente ang sistema. At higit sa lahat, napakahusay ng teamwork. Sa Amerika, malakas ang individualismo, pero dito, lahat ay kumikilos bilang isang team. Isa pang resident ang nagtanong, kung gayon, wala po bang mas maganda sa Amerika? Tapat kong sinagot. Siyempre, meron. Mahusay ang research capabilities ng Amerika at maraming mga innovative na ideya ang lumalabas. Ngunit sa pagsasakatuparan ng mga ideyang iyon, sa tingin ko, mas magaling na ang Pilipinas ngayon. Pagkatapos ng lecture, isang Amerikanong fellow ang lumapit sa akin. Isang 32 taong gulang na emergency medicine specialist mula sa Chicago. Professor Johnson, gusto ko pong humingi ng payo. Ano yon? Dapat sana'y babalik na ako sa Amerika pagkatapos ng isang taong fellowship. Pero nag-aalinlangan ako ngayon. Iniisip kong manatili na lang dito. Naintindihan ko ang kanyang nararamdaman. Bakit ka nag-aalinlangan? Sa totoo lang, sobrang ganda po dito. Bago ang mga gamit, maraming matututunan at higit sa lahat, nararamdaman kong nirerespeto ako bilang doktor. Kung babalik ako sa Amerika, makikipag-away na naman ako sa mga insurance company, magtatrabaho gamit ang mga lumang equipment. Ayoko na po noon. Tumango ako. Ang payo ko ay sundin mo ang iyong puso. Ang isang doktor ay kailangan kahit saan. Ang mahalaga ay kung saan mo pinakamahusay na matutulungan ang mga pasyente. Professor, hindi po ba kayo nagsisisi sa pag-alis sa Amerika? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga gusali at masisiglang kalsada ng Maynila. Wala akong pinagsisisihan. Masaya akong nakarating ako rito. Siyempre, namimiss ko ang Amerika. Pero ngayon, nasa lugar ako kung saan ako nararapat. Isang araw ng Marso, isang espesyal na panauhin ang dumating. Dumating si Lisa sa Pilipinas, dala ang sanggol. Dad, nang makita ko ang aking anak sa airport, napaiyak ako. Lisa, anak, ang laki na ng apo ko. Namasyal kami sa iba't ibang lugar sa Maynila. Intramuros, MOA, ang mga kalsada ng BGC. Hindi mapigilan ni Lisa ang paghanga. Dad, ang ganda pala talaga dito. Malinis, ligtas, at mababait ang mga tao. Dinala ko rin siya sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Wow, ito ba ang ospital mo, Dad? Mas malaki at mas maganda kaysa sa Texas. Mainit din siyang tinanggap ni Dr. Santos. Lisa, kumusta ka na? Ang lusog-lusog na ng baby mo. Yumuko ng malalim si Lisa kay Dr. Santos. Doktora, maraming salamat po noong araw na iyon. Kung nandoon po kayo. Hinawakan ni Dr. Santos ang kanyang kamay. Tapos na ang lahat. Ang mahalaga ay malusog kayo ng iyong anak. Sa araw ng pag-alis ni Lisa pagkatapos ng isang linggong pagbisita, sinabi niya sa akin sa airport, Dad, naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka nagpasyang pumunta rito. At Dad, pinag-iisipan ko rin. Ang ano? Ang lumipat dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, magulo pa rin ang sistemang medikal sa Amerika. Parang mas magandang palakihin ang anak ko dito. Nagulat ako ngunit natuwa. Seryoso ka? Oo. Siyempre, kailangan kong kausapin ang asawa ko. Pero seryoso kong pinag-iisipan yan. Habang mag-isa akong pabalik, marami akong naisip. Ang mga bagay na hindi ko maisip 6 na buwan na ang nakalipas ay nagiging katotohanan na. Nagtatrabaho ako sa Pilipinas, ang anak ko ay isinasaalang-alang ang paglipat sa Pilipinas at maraming Amerikano ang bumibisita sa Pilipinas. Mabilis talagang nagbabago ang mundo. Isang gabi, habang nasa rooftop ng ospital at pinagmamasdan ang city lights ng Maynila, pabulong kong sinabi, akala namin, pinalayas namin sila. Ngunit ang totoo, kami mismo ang naiwang nakahiwalay, unti-unting nabubulok, at namamatay. Ngunit ngayon, iba na ako. Nag-ugat ako sa isang bagong lupa. At dito, muli kong naramdaman ang kabuluhan ng pagiging isang doktor.
ang trabahong magligtas ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit ako naging doktor. Lampas sa mga hangganan, lampas sa pride, lampas sa prejudice, ganoon nabubuo ang tunay na medisina. Ano ang masasabi ninyo? Ang sistemang medikal ng Amerika, na dating ipinagmamalaki bilang pinakamahusay sa mundo, ay gumuho sa loob lamang ng 6 na buwan. At ang Pilipinas, na kanilang minaliit, ay umangat bilang sentro ng pandaigdigang medisina, isang nakakagulat na pagbaligtad. Ang kuwento ni Dr. David Johnson ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi na sa pagtataboy sa iba, kundi sa pakikipagtulungan. Ang mga Pilipinong medical staff at teknisyan ay tahimik lamang na ginawa ang kanilang makakaya sa kani-kanilang mga pwesto. Ngunit ang kanilang dedikasyon ang naging puwersa na nagpabago sa mundo, ang Pilipinas. Ang tunay na higante na tahimik na sumusuporta sa mundo sa mga hindi inaasahang paraan. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, magbabalik kami na may mas kawili-wiling mga kwento. Ito ang Special Pilipinas, naghahatid ng mga nakakaantig na kuwento mula sa buong mundo. Maraming salamat.